Naging tanyag po ang sakit na lupus noong dekada 80 dahil napabalitang si ex-President Marcos ay nagkaroon ng sakit na ito na humantong sa pagkasira ng kanyang kidneys sa pagdadialysis at pag-undergo po ng kidney transplants. Si President Marcos po ay namatay sa Honolulu, Hawaii noong September 1989 at sinasabi po ng mga pahayagan sa US na siya daw po ay namatay dahil po sa komplikasyon nito sa kanyang lupus na humantong naman sa pagkasira po ng kanyang baga at saka ng kanyang kidneys na naging sanhi po para po siya ay atakihin sa puso. Pero ito po ay pinabulaanan po ng kanyang mga doktor sa Pilipinas. 100% correct that he had no lupus. So, wala daw pong sakit na lupus si President Marcos. So ano po talaga yung sakit na lupus? Ang sakit na lupus po ay tinatawag na autoimmune disease. Nangyayari po itong sakit na ito kapag ang immune system na karaniwang tumutulong para proteksyonan ng ating pong katawan laban po sa infeksyon at sakit ay umaatake po sa sarili po nating mga tissue. Ang pag-atake na ito ay nagdudulot po ng pamamaga at sa ilang mga kaso ay nagdudulot ng permanenteng pagkasira po ng mga tissues na maaaring kumalat. Nakakaapekto din po ito sa balat, sa mga kasukasuan, puso, baga, bato, at nagpapalipat-lipat po ito sa mga selula ng ating dugo at utak. Ang sakit na ito ay walang lunas. So karamihan po ng mga gamot na binibigay po para sa sakit na ito ay para kontrolin lang po ang mga sintomas ng sakit. Kadalasan po ang mga binibigay po ng mga gamot ay steroids po at yung anti-malarial na hydrochloroquine. Kadalasan po ang mga gamot na binibigay po sa pasyente ay matataas ang dose at pangmatagalan po talaga. Kaya madalas po ang mga pasyente may lupus ay nagkakaroon po talaga ng mga side effects ng mga gamot na ito. Tunghayan po natin ang part 1 ng kwento ni Kim, yung aking pong pasyenteng may lupus at kung paano siya at ang nanay niya nakikibaka sa sakit na ito magpahanggang ngayon. Sana din po ay makatulong sa mga pasyente na meron pong parehong karamdaman sa kanya. Na-diagnose ko lupus katong 19 or 20 years old ko. Since na-found out na ako lupus, tanang doctors nag-inon na wag na ni kaayuhan nga sakit. Ingon sila na dapat akong gawaton nga magunot akong mouth, face ko no, matambok ko, malagas akong buhok. So, abi na ako nga joke ra to, no? Pero natinaod jud siya. For 3 years na nagsilikod tumang sa steroids. Kaya wag man laing tambal ani. Wag jud siya tambal. Kanang makakontrol ra ko no sa symptoms ba. Tungod anang steroids, nagabok ang bukod dili sa may lips. Actually, daghan na dyan kayo na-develop ng mga sakit. Dili lang lupus, UTI, insomnia, na bipolar, na depress, basta daghan kaayo. Naabot na siya sa point na super ko ka-high. Naabot po to sa point na wala ko kailan ni mama. Na-admit ko sa hospital, daghay mga tambal gibala sa ako kay kanang di naman ko na makontrol, 50-50 ng ano ko. Dinanit mga doktor ni ingon nga murag, dawatan na lang ma'am, nga sige, wala na. Ako, nakadungog ko sa nanahit ako. Hindi mo ma-express yung gusto isulti. Murag na-paralyze ko that time. But I heard everything. Ang mga friends na mo itong una na nag-support na ako, nag-abita ko, wow, na at itong moment na murag helpless na kayo ko, sila na po doon may iwan kang mga i-give up na si Kim. Ipa-stop na nila ang medication kay usik na sa kwarta. Pero wala ni undang ako makagampo. So kung matagamig mga di na ako i-mention ang name sa brand, pero laghan ko na agian nga herbal supplements before ani. Naabot pa sa Manila, kaya nag-ininom sila. Maayo naglupos, nag-claim sila ako. Agoy, pag-start na ko, waagti ko sa kaadlaw. Lupok din ko. Nabuha, nabati na sa kamong namin, burot kong samot eh. Sukot na sa uno sa steroids, taas na sa kick of dose. Naghanip din gasto, nakanomig utang sa hospital. Ang pinaka-worst na ako was 2018. Kalungon niya ako. Na-admit ko sa ospital. Kalung na akong coma. Nakabantay na lang ko. Walay ma-feel na sakit. Sila ipang-inject. Pero wala ko ibati. Nagpiyong na lang akong matang iklit. Nakayo. Itabang na rin ko nila ato. Nakuma dyan ko. Ano ba ang karaniwang side effects po ng steroids? Ang side effects po ng steroids ay pamamaga. Tumataba po yung pasyente. Bumibilog po yung mukha.
hindi po makatulog, nagkakaroon po ito ng mood swings, at yung pinaka-worst po ay pwede magkaroon na tinatawag na mental or psychiatric disorders, tulad na lang na magiging bipolar ka or makakaroon ka ng schizophrenia at kung ano-ano pa. Pwede din po tayo magkakaroon ng osteoporosis o magiging marupok yung ating buto. Yung aking pong pasyente ay nagkaroon po ng tinatawag na avascular necrosis, nawalan po ng blood supply doon po sa hip bone kaya hindi po siya nakalakad. Mabilis din pong dapuan ng infeksyon ang mga pasyente na ito. Pwede pong tumaas ang blood sugar at ang blood pressure at nagiging manipis ang balat, kaya mabilis naman po ito magkakaroon ng mga pasa-pasa. Ang side effects naman po ng hydrochloroquine ay madalas ay yung pagsusuka o kaya nasusuka ka. Nagkakaroon po ng rash o kaya nangingitim po yung atin pong balat o nagkakaroon po tayo ng mga hyperpigmentations. At yung long-term use po nito, lalong-lalo na po pag 10 years or more na ginagamit na po ito ay yung pagkakaroon po ng katarata ng pasyente. Basta po nakontrol ang mga sintomas po ng lupus, ay umaabot naman po ang buhay ng pasyente sa katandaan. Pero sa dami nga po ng side effects ng mga gamot, syempre, mas maigi po talaga na pag tayo ay gumamit ng mga steroids at yung mga hydrochloroquine na yan, ay yung mababa lang po na dosage talaga. Nang sa ganon ay wala masyadong side effect. At dito po nakakatulong ang pag-inom po natin ng mga food supplements at saka po yung pagkain po natin ng healthy.